Kapag pinag-uusapan ng mga tao ang couture, madalas silang nakatuon sa kagandahan at palabas. Pinag-uusapan nila ang mga tela, ang kagandahan, ang mga ilaw, at ang pangwakas na pagbubunyag. Ang couture ay hindi lamang isang malikhaing gawain. Ito ay isang tagalikha ng trabaho, isang tagapag-unlad ng kasanayan, at isang tagapag-ambag sa lokal at pambansang paglago. Ang proseso ay nagsisimula sa isang ideya, ngunit lumalawak ito sa isang kadena ng trabaho na sumusuporta sa mga totoong tao at totoong pamilya. Ito ang bahagi ng fashion na hindi nakikita ng marami. Ang couture ay may natatanging kakayahang bumuo ng parehong mga pangarap at ekonomiya ng sabay. Ang couture ay nangangailangan ng detalye, pasensya, at kasanayan. Hindi ito ginagawa ng maramihan. Hindi ito maaaring madaliin. Ang bawat tahi ay may kasamang intensyon. Dahil dito, ang couture ay lubos na umaasa sa kahusayan ng tao. Ang isang damit ay kadalasang kinabibilangan ng mga gumagawa ng pattern, mananahi, bidder, espesyalista sa tela, ilustrador, at tagapagtapos. Ang ilang mga tungkulin ay nangangailangan ng mga taon ng pagsasanay. Ang iba ay mga minanang kasanayan na napreserba sa mga henerasyon. Ang bawat taong nag-aambag sa isang couture garment ay kumikita ng kita na sumusuporta sa kanilang sambahayan. Ang gawain ay nagbibigay ng katatagan, dignidad, at landas para sa malikhaing paglago. Isa ito sa pinakamalakas na halagang pang-ekonomiya ng couture. Lumilikha ito ng trabaho sa pamamagitan ng sining sa halip na makinarya. Hinihikayat ng couture ang pag-aaral. Ang mga taong sumasali sa isang fashion atelier ay kadalasang lumalago sa pamamagitan ng pagtuturo, pagsasanay, at pagkakalantad sa mahihirap na pamamaraan. Sa paglipas ng panahon, sila ay nagiging mga eksperto. Marami ang kalaunan ay nagsisimula ng kanilang sariling maliliit na negosyo o nagiging tagapagsanay para sa susunod na henerasyon. Ang mga kasanayang tulad ng pagbuburda, pagmamanipula ng tela, at disenyo ng istruktura ay bihira at mahalaga. Kapag ang mga kasanayang ito ay itinuro at napanatili, pinapalakas nito ang buong industriya ng fashion. Binubuksan din nito ang pinto sa mga pandaigdigang oportunidad, dahil ang pagkakagawa ay isang universal na wika sa mundo ng karangyan. Ang couture ay umaasa sa mga materyales na pinagkukunan ng may pag-iingat. Ang mga taga-disenyo ay madalas na nakikipagsosyo sa mga lokal na gumagawa ng tela, mga eksperto sa pangkulay, mga supplier ng aksesorya, at mga artisan. Ang bawat kolaborasyon ay sumusuporta sa isang microeconomy na nakapalibot sa atelier. Ang mga network na ito ay mahalaga dahil pinapanatili nila ang sirkulasyon ng pera sa loob ng mga komunidad. Tinutulungan nila ang maliliit na negosyo na lumago, mula sa mga producer ng bead hanggang sa mga pamutol ng pattern. Kapag lumalawak ang mga negosyong ito, kumukuha sila ng mas maraming tao, nagsasanay ng mas maraming apprentice, at nagpapalakas ng produktibidad. Ang couture ay nagiging isang catalyst na nagpapasigla sa maraming iba pang sektor. Kapag ang couture ay lumalabas sa mga runway, magazine, at pulang carpet, binibigyang pansin nito ang pagkamalikhain ng kontinente. Ang kakayahang makitang ito ay umaakit sa mga kliyente, mamumuhunan, at mga tatak na gustong makipagtulungan. Ang interes ay humahantong sa mas maraming komisyon, mas maraming produksyon, at sa huli ay mas maraming trabaho. Ang paglago na nilikha ng couture ay hindi nananatili sa loob ng mga pader ng isang atelier. Ito ay umaabot sa transportasyon, tingian, fotografiya, produksyon ng kaganapan, pagmomodelo, make-up, branding, at digital marketing. Ang isang order ng couture ay maaaring makaakit ng maraming industriya. Ang couture ay nagtuturo ng disiplina, pasensya, pagkamalikhain, at pagmamalaki sa pagkakagawa. Ang mga pagpapahalagang ito ay may positibong epekto sa buhay ng mga artisan.